fair sa mga Duterte. Pinagbigyan nga natin yung mga Aquino, pinagbigyan natin yung mga Marcos. Eh di lalo na siguro yung mga Duterte na nagkaroon ng 96% na sa survey, di ba? Na trust and approval rating. Eh, yan ang siguro naman hindi natin dapat ipagdamot yan sa mga Duterte. At nakita naman natin ng Davao, ang Davao City hanggang ngayon ay namamayagpag. At alam mo, ang Davao City, walang utang yan. Ha? Siguro, lagi nilang tinatanong, ano bang kakayahan ni VP Inday Sara? Eh, nung naging mayor yan, eh, walang iniwan na utang yan sa Davao. At nakita natin hanggang ngayon, progresibo ang Davao. Ayan mga kababayan, narinig po natin si Senator Idol Robin Padilla dito nga po sa kanyang pahayag regarding nga po dito sa kakayahan ni Inday Sara na humabol sa darating na eleksyon mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, kung narinig ninyo bukas po si Senator Padilla na tumakbo bilang Vice Presidente ni Inday Sara kung sakali raw po nabigyan siya ng basbas ni Tatay Digong. Ayan mga kaibigan, ito po si PH Gen Z. Maraming salamat po sa panonood at sa pagsuporta sa mga video po ng boses ng Gen Z, si PH Gen Z. Ayan mga kaibigan, bago po natin napagpatuloy ang video, huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like sa ating video, subscribe sa ating channel para mas maging updated kayo sa mga may init at nagbabagang balita dito lamang sa ating bansa. Ayan mga kaibigan, panoorin natin tong si Ma'am Corina Sanchez mga kaibigan. Solid ang pinapakitang suporta dito kay VP Sara. Tingnan nyo, dito sa huling ano niya sa bilyonaryo, talagang nakasuot pa siya ng kanyang kulay green na damit bilang pagpapakita ng suporta dito kay VP Sara. Tingnan mo naman, no? Sinupalpal niya po ang mga bashers ni VP Sara, lalo na po itong oposisyon ni VP Sara. Pakinggan po natin to. Oo. Do you do that? Do you try to do resistance training? Ako? Oo. Yes. Oo, I di ba? try, oo. Kasi ang sabi nila, yung legs mo is your second heart. So kailangan yung leg muscles mo, kasing tibay nung Very kay strong. VP Sara. Anak sa segue. Oo, Nakatayo pa rin kahit binabato ng binabato. Hindi natitinan. Ganyan pa. Tatakbo akong presidente. Nagulat ka ba? Nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case, resurrection is imminent, then this is the perfect timing for her. Yeah. Hindi ba? Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint sa House of Representatives. But also on one side, at least it's good. Somebody already declared, right? 1 year and 3 months prior to the elections, kung tama ang aking. Is it really only 1 year and 3 months na lang? Chinek ko na. 2 years to 2 months pa pala. Okay. Ano nangyari sa akin? Okay, Kita mo na. 26. Before the Ayan, nakita natin mga kaibigan, maging itong si Pinky Web mga kaibigan, nagpapakita na rin ng magandang suporta dito kay Inday Sara dahil alam naman nila na nakakasukwa nga naman itong tambalan ng Unipink na Bangag at Marcos. Tambalan tulad nito, sinuot pa talaga ni Marcos yung kanyang pink na medyas bilang suporta di umano dito kay Lenny nung pinuntahan niya nga po sa Naga City para magbigay nga at mag-check nga raw ng tingnan natin mga kaibigan ito. Ayan o, yan o. Yan o. Yan o, nag-date di umano. Nag-date di umano ang Lutang at Bangag tandem. At ayan o, nakita natin na talagang nag-ano sila mga kaibigan, ika nga collab. Pero kung makikita natin mga kaibigan, isang hiwatig na ito ng pagliligaw panliligaw ni Banghag dito kay Lutang kung sakaling humabol man siya bilang representative ng oposisyon dito nga sa darating na 2028 presidential bid sa national election natin this coming 2020. Ayan mga kaibigan, wala nang masyadong maraming sinasabi. Rakta na tayo dito sa interview ni Senator Idol Robin Padilla. Yun ang mga ideal ni mga ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagtutulak siyempre. Maraming salamat po sa inyo. So, can we get a categorical answer, sir? So, if it comes to that point na dumaan sa lahat ng hierarchy at mauwi po at magkaroon ng clamor sa inyo, are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong.
Pag-utos si Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Talaga sir. So ganun kayo ka-obedient sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it, sir. Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Mm. Sir, push it further, sir, ha? In case nga po talagang iutos sa inyo, are you ready for a higher position po? Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, ano yan, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? Mm. Kayang-kaya yan. At iisa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay, ah, kung ano ang, kasi para sa akin, ideology kasi ang Duterte eh. Hindi naman yan personal lang eh. Hindi yan si Digong. Ang Duterte kasi ideology yan eh. Pagbabago, yun talaga. Mm. And sir, isa pa, in case lang po maiba kung sakaling iba ang maging katandem ni VP Sara, ano pong nakikita ninyong magiging role nyo sa 2028 elections? Will you be actively campaigning for VP Sara? Kayo po ba yung magiging campaign manager? Do you see yourself that active, sir, for campaigning po? Oo. Buong pamilya ko naman, nag-umpisa naman yan. Duterte talaga. Sabi nga nangampanya talaga kay Digong nang wala kaming hiningin kahit ano. Katunayan, kami pa gumastos. At ako'y naniniwala talaga kay Inday Sara at kung sino man ang pipiliin ni Digong na maging Vice President niya. Ako'y Mm-mm. talagang ano diyan, 100% na tutulong. Will you go as far as being campaign manager, sir? Yun naman lagi ang papel ko. Talaga, sir. Opo. Oo, yun naman lagi ang papel. Ito lang medyo huling senatorial election, medyo malungkot lang siyempre kasi wala si Digong. Mm, mm. So pag kay VP Sara, sir, willing kayo na talagang kayo ang mag-stand as campaign manager po niya? In case hindi kayo yung maging katandem, Oo. Ako ay 100 alam naman ni Inday yan. Ngayon pa lang nakikita na ni Inday yan. Nakikita na ng ating Vice President yan. Kahit saan siya magpunta, nandun ako. Nandun kami. Hindi ko siya iniiwan. So ngayon pa nalalaban siya. Siguro naman 1+1, di ba? Inaanak. Ngayon pa na lahat ng kahilingan namin at dasal ay magiging katotohanan na. Dahil yun naman ang gusto namin, kumandidato siya. Mm. Sir, medyo magta-touch ako sa medyo sensitive na matter. Kasi sir, syempre may mga nagsasabi, tapos na tayo sa Duterte ng 6 years, o tas Duterte na naman ba ulit another 6 years? Sir, will that be good for the country na another Duterte just in case manalo po si VP Sara? Definitely. Definitely. Wag naman tayong maging unfair sa mga Duterte. Pinagbigyan nga natin yung mga Aquino, pinagbigyan natin yung mga Marcos. Di lalo na siguro yung mga Duterte na nagkaroon ng 96% na sa survey, di ba? Na trust and approval rating. Yan ang siguro naman. Hindi natin dapat ipagdamot yan sa mga Duterte. At nakita naman natin ng Davao. Ang Davao City hanggang ngayon ay namamayagpag. At alam mo, ang Davao City, walang utang yan. Siguro, lagi nilang tinatanong, ano bang kakayahan ni BP Inday Sara? Nung naging mayor yan, walang iniwan na utang yan sa Davao. At nakita natin hanggang ngayon, progresibo ang Davao. Siguro doon natin titingnan. Mm. So, sir, walang masama kung umulit tayo ng Duterte for another 6 years, sir? Aba, sa totoo lang, kung hindi naman nagbigay ng daan si Inday sa ating kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos, di dapat si Inday ang Pangulo natin, sa totoo lang. Wala, nagbigay si Inday. Sumunod siya kay Amy. Ako, naniniwala talaga ako na kailangan ipagpatuloy ang pagbabagong na umpisahan ni Digong. Mm. Sir, last sa akin sa puntong ito. Sir, yung sa impeachment lang may 4 na naka-file po. 3 or 4 pa na naka-file sa Kamara po, at
just in case lang naman po, sir, umakyat ito sa Senado. Sir, how can the people trust you to be neutral and fair if talagang openly ay kayo po ay sumusuporta kay VP Sara, especially sa candidacy po niya, sir, no? Lagi naman akong neutral. Ako naman ay laging nasa panig ng taong bayan. At alam naman ng taong bayan na yung impeachment ni VP Sara ay politikal. Yan ay politikal. At yan din naman ang argumento ng Supreme Court na wag nating gamitin to. Nakakatawa lang talaga. Pero ako pinagbibintangan ng maraming tao na talagang ako daw mali, tama, talagang Duterte. Hindi po, ako'y may mandato sa Senado. Ako'y ibinoto ninyo. Kung ano yung tama, yun po ang gagawin natin. At nakita naman po natin yung impeachment na una, puro naman po talaga political yon. At nalaman na rin po natin na nagkaroon na ng money pot doon. Di ba? Meron talagang perang pinag-usapan doon. At alam naman din po natin na talagang yung sino naman, ako po ay matagal na nasa intelligence, mga mahal na kaibigan at kapatid at kababayan. Napaka-imposible po na yung sinasabi nila na yung confidential fund, magkakaroon ka ng mga asset na papangalanan mo. Tinatanong nila bakit may piatos, may ganito. Pambihira naman, 1+1 naman. Kahit naman ako nung araw, kapag meron ako mga asset, lahat ng mga asset ko, hindi naman magbibigay ho ng tunay na pangalan yun. Pambihira, pinahamak mo sila. 1+1 lang po yan. Hindi naman po, confidential nga po, di ba? Pag sinabing confidential, confidential pati pagkatao ng asset mo. Ako po talaga, dyan sa impeachment, hindi po talaga ako sang-ayon dyan. Dahil napakadami din po dapat, kung iimbestigahan natin ng confidential fund ng pangalawang Pangulo, dapat lahat. Dapat ng lahat na may confidential fund, imbestigahan. At sinabi din naman po ng COA na wala naman ng problema doon sa kanyang confidential fund. But we expect you, sir, to still judge depending on the evidence, sir, or ngayon pa lang sinasabi nyo na mapapawalang sala sa punto sa inyo, sir, sa boto ninyo. You will Sa not akin vote po, for kung ang impeachment. argumento nila ay yung dati pa rin, kung ano yung isinalang nila dati pa rin, at yung pa rin ang argumento at walang bago, Opo. ngayon pa lang po sinasabi ko na katulad ng Supreme Court, sinasabi ko na po sa inyo, ito ay Opo. So you will not vote for it, sir. Oh, definitely. Definitely. Opo. Okay. Sir, isa lang ako sa sa ICC, then ipapasa ko na po sa ibang reporters. Sir, kasi 'di ba humiling po si Pangulong Duterte na siya po ay sana hindi na mag-appear po doon sa sa proclamation po ng kanyang charges because old, tired and frail na po siya. Pero yan po ay kinokontra ng prosecution. Siguro, sir, your comment on it lang po. Karapatan ng accused yun. Akala ko ba itong prosecution nag-aaral ba kayo ng batas? Karapatan ng yun, ng accused yun. Kung ayaw niyang humarap, lalong-lalo na matanda na siya. Karapatan niya yun, human rights, lahat ng klase ng law pwede niyang gamitin para hindi siya lumabas diyan. Lalo na dito sa atin, sa Pilipinas, pag nakita niyong meron na namang sasabihin na naman, matanda na, yung itsura ni Digong, gagawing kalokohan, naku, alam na ho natin yan. Karapatan po ng ating dating Pangulo na sabihin yun na ayaw niyang humarap. And he should be allowed, sir? Of course, definitely, right niya yun. Karapatan po niya yun, international law, anumang law, karapatan po niya yun. Total, hinihiring na siya, nandun naman yung abogado niya, abogado niya humarap. Opo. Okay. Sir, that's all from me. I'll give, sir, yung floor kay RG Cruz po ng ABS-CBN. Salamat po, sir. Salamat po. RG? Hi sir, good afternoon po. I hope you can hear me. Sir, first question po, kayo po ba ay pupunta sa The Hague para magbigay ng suporta kay Pangulong Duterte dun sa kanyang confirmation hearing sa ICC? Alam mo, kung tatanungin mo yung puso ko, oo, gusto kong pumunta.
Talagang gusto kong tumakbo doon. Gusto kong magpakita at paramdam sa mga tao nandoon. Kasi lagi ko namang ginagawa yan. Kaya lang may session pa. Noong kasi last year, campaign season, walang session, nakapagbantay ako doon. Pero ngayon may session pa hindi ko magagawa yan dahil siyempre meron akong mandato at ako yung nagsumumpa sa ating taong bayan. Kailangan ko nandito ako. Siguro pagdating ng bakasyon, makapunta ako doon. Sir, kayo pa, ano pang inaasahan ninyong pwede pang mangyari dito sa prosesong pinagdadaan ng dating Pangulo? Katulad ng defense, at katulad din ng sinasabi ng ating mahal na Vice Presidente, nalulungkot kami lahat kasi parang nagiging, alam mo na, parang pakiramdam namin bias yung ICC. At lahat na lang ng pinafile, lagi na lang hindi. Parang nakakalungkot. Opo. Pero siyempre, nandun pa rin yung aming hope na sana dumating din yung pagkakataon na wag naman maging parang gawin nating political ito. Diba? Dapat kung ang argumento nila ay patungkol sa human rights, dapat pantay-pantay ang human rights natin. Meron din karapatan ang mga taong nagmamahal kay Digong. Kung binibigyan nila ng karapatan yung mga hate si Digong, dapat yung mga nagmamahal din tingnan din nila dahil pare-pareho lang tayong human. Okay. Sir, sa pagkakaalam po ninyo, ano po ang estado ng kalusugan ng dating Pangulo ngayon? Ay, malungkot kasi nung nandun ako, alam mo marami tayong kaibigan doon bago pa man dumating ito, pwede kong sabihin na ako'y palagi na dyan sa Netherlands. Dahil hindi pa ako magiging politiko, dyan na dapat kami mag-retire. Kaya ako nagulat sila, ba't nandun ako kagad? Kasi may visa ako. Alam nyo, marami tayong mga kababayan doon na taga doon na nagsasabi talaga. Yung iba ay may boyfriend pa doon sa loob ng kulungan. Talagang may nangyari na natumba si Digong. Natumba si Digong, nabagok yung ulo. Alhamdulillah at walang nangyaring damage sa kanya. Kung ganun na ang sitwasyon ni Digong na hindi na siya makalakad, dito naman nakita naman natin noon hindi na nga siya makalakad mag-isa. Di lalo na doon sa kulungan. At doon po sa kulungan niya, solo siya doon. Hindi po yan parang kulungan dito sa atin na meron kang mga kasama. Hindi po, solo-solo. Parang solitary confinement nga po yan Kaya minsan siya pa naglalaba, siya pa napakadelikado po para sa edad ni Digong. At ano pa ba naman ang aasahan natin? 81 na si Digong. Ano ba ang aasahan natin? Yun ho ang matagal ko nang pinakikiusap. Ano pa ba ang makukuha natin sa matanda? Yun po. Okay. Yun lang po, sir. Papasa ko na po ang pagtatanong doon sa susunod po sa Kay listahan po kay kay Robert Manyo muna. Kay Robert Manyo Robert muna. Manyo. Thank you, sir. Hi sir, good morning. Ay, good afternoon po. Good afternoon, Tol. Sir, after po nung declaration ni Vice President Sara nung pagtakbo niya, meron na bang mga certain groups, individuals na before malamig sa grupo ninyo, sa mga Duterte na ngayon nag-signify na gusto na nilang mag-join, gusto nilang mag-participate na sa team ninyo? Ay, wala pong naging malamig sa amin. Hindi po nangyari yan. Siguro doon sa Congress, alam na naman ng Congress. Apo. Alam na naman ng takbuhan dyan. Kapag hindi ko na kailangan ipaliwanag kung sino ang nasa administrasyon, doon yan. Kaya nga wala talagang party system dito sa Pilipinas. Kalokohan yung party system na yan. Pero, pag umikot po kayo sa buong Pilipinas at sa buong daigdig kung saan may Pilipino, hindi po talaga kailanman lumamig ang suporta kay Inday. At lalo pa po yan na umiinit pa ang suporta sa kanya. Lalo po ngayon na nagdeklara na siya. Dahil umiikot po kami, walang inire-request ang mga tao sa kanya kung di tumakbong Pangulo.
Ngayon po na nag-announce na siya, lalo pong kumbaga, kumukulo po. Hindi po ng galit ha. Ako na naman maano, hindi po galit ha. Kumukulo ang suporta. Opo. Sen, alam po natin, sabi nyo nga medyo busy kayo sa Senate and all, pero kapag ganito po kasing mga declaration, kaliwat kanan na yung pangbabato, pagbubungkal, kung hanggat kaya nga, di ba, dudumihan po talaga yung mga politiko natin. How do you intend to protect Vice President Sara after the declaration niya at ini-expect na ninyo yung worst na senaryo na pwedeng mangyari po sa kanya? Alam niyo po, yan siguro ang magiging pinakamagandang plus ni Inday kasi lahat na naibato na sa kanya. Hindi ko na lang alam kung ano pa ang ibabato nila dahil lahat na po Lahat na ng klaseng basura, lahat na ng klaseng paninira ginawa na kay Inday. Ewan ko kung ano pa ang pwede nilang ibato. At nakita naman po natin lahat po ng ibinato nila naging maganda ang epekto. Lalo pang lumakas ang kanyang popularity sa mga survey. Hindi po siya bumababa. Kaya po siguro mag-iba din rin na ng style itong mga kalaban. Dahil kung ganyan ang style nyo, lalo lang yung pinasisikat si Inday. Sir, last na, doon lang sa minority resolution, doon po sa ICC, gaano ka-importante ito, sir? At nakikita nyo ba na bibigyan timbang itong resolution na ito na makasama nyo plus, of course, outside the Senate, sir? Thank you po. Ako po 100%. Kasi narinig ko na po ang mga pahayag. Unang-una po ng yung siga natin sa Senado ngayon, si Senator Pampilo Lacson, narinig naman po natin siya. Siya na mismo ang nagsabi na talagang hindi dapat mangyari na ibigay ang mga senador diyan sa mga dayuhan. At naniniwala po tayo sa kanya dahil yan din po ang naging boto niya nung nagkaroon po kami ng resolusyon na pauwiin na si Digong dito. Sumama po siya sa amin kahit na majority siya, sumama po siya sa minority. At ganun din naman po kay Senator, kay SP, kay Senate President Vicente Soto III. Dahil nakita naman po natin nung panahon na kami ni Senator Trillanes naghahabulan diyan sa Senado, talagang proteksyonan niya si Senator Trillanes. Hindi nga ako nakaakyat diyan nung panahon na may warrant si Senator Trillanes at gusto kong mag-civilian arrest ba ang tawag doon? Nakakalimutan ko na. O basta ang nangyari, Civilian arrest. hindi ako pinayagan makapasok ng Senado. Ganun ang proteksyon na binigay ni Senator SP Tito Soto kay Trillanes nung panahon na yan. Kaya siguro ako, at ganun din naman sa lahat ng aking mga kasama, si Senator Bam Aquino, napakaganda ng sinabi ni yan number 1 din ho yan, na majority ho yan ha. At talaga naman alam natin ang naratibo niyan talagang nandun sa kabila. Pero talagang siya po ay nagbanggit din na hindi dapat na ibigay sa mga dayuhan ang ating mga senador. At alam ko naman po, karamihan po ng ating mga kababayan ay naniniwala na ang ating soberenya ay dapat nating proteksyonan. Hindi po dapat tayo dinidiktahan ng kahit na sinong dayuhan. Hindi po dapat tayo pumayag. Thank you, sir. Pasa ko na po sa next. Thank you. Salamat po. Sir, next natin si Dexter Ganibe po. BNC po, Bilyonaryo. Dex, andiyan ka? Hi, Sen. Good afternoon. Opo, magandang Hi, tanghali Sen. po. Maganda. Sen, balikan ko lang yung nabanggit niyo dun sa sesyon nung Wednesday na sabi niyo na instead na magdebatehan yung mga kapwa niyo senador, kinumbinsin niyo sila na magtulong-tulong na lang, bigyan ng pondo para mapatayo yung munisipyo ng Kalayaan dun sa Pag-asa Opo. Island. Your thoughts po on this? Opo, kasi alam niyo po kasi maring nagiging nonsense ang lahat ng usapan natin kung pinababayaan natin yung pinag-uusapan nating lugar. 'Di ba parang nagbabakbakan tayo, inaaway natin yung China, tayo nag-aaway, pero pag tiningnan mo naman yung pinag-uusapan nating lugar, wala palang munisipyo. Boss naman,
Parang napakalaking kalokohan naman yun na tinatawag natin na atin yung lugar pero wala silang munisipyo. Parang katawa-tawa po. Kaya ako ay nakiusap sa kanila kasi na sana po ay matulungan niyo ako mapondohan kasi yaan po ay pinondohan ko. Ang nangyari po diyan, yung eskwelahan na pinondohan ko, praise God, tumayo. Pero yung pinondohan ko naman po na munisipyo, na ano po, nadamay yata noong 2025. Itong nakaraang eleksyon ho, nadamay yata na FLR. Opo, kaya ako nakikiusap po sa kanila. At maligaya naman po ako dahil tumayo kaagad si Senator Win Gatchalian bilang siya po ang sa Committee ng Finance. Talaga pong nangako siya kaagad na lahat po ng pangangailangan diyan sa Kalayaan Island ay ibibigay nila. Napakagandang balita po niyan. Kasi kung meron tayo dapat ipagmalaki at ipakita diyan sa mga dayuhang bansa, hindi lang po sa China, ang dami po kasi diyan na kalaban natin diyan na talagang gusto din ng mga isla. Ano po tayo diyan kundi 8 o 7 bansa po tayong nag-aagawan diyan. Kailangan ipakita po natin sa kanila na hindi lang sila ang nagpapaganda ng mga isla diyan dahil pagandahan po ng isla diyan. Dahil nung pumunta po ako diyan, lahat po ng mga isla na pinuntahan ko kawawa po yung mga sundalo natin. Yung mga pag tiningnan mo yung ginagawa ng ibang bansa, may mga helipad pa. Sana po, bago tayo mag-away-away dito, pagandahin muna natin yung mga isla na inaangkin natin at sinasabi nating atin. Sen, may iba ako. Sabi nyo kanina, kapag sinabi ni Tatay Digong na tumakbo kang vice ni Sara sa 2028 ay tatanggapin nyo po. At handa kayong tumakbo. Sen, ang tanong ko, nakahanda din po ba kayo pag kayo'y kumandidato doon sa mga batuhan ng mga basura pagdating ng kampanyahan? Maaring ma-personal man ito o may katotohanan man o wala. Kasi alam mo naman yung kampanyahan dito sa atin talagang tapunan ng basura. Are you ready sa mga ganong eksena na pagdating ng halalan? Hello? Naputol Hello? Yes, Hello? Sen. Oo. Are you ready po sa Narinig niyo mga po ganong ako? sitwasyon? Opo, go ahead po. Okay. Ano po? Sa akin naman po, wala na po akong katulad po ng kay BP Inday. Wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Babaero, lahat na po. Opo. Ako po naman hindi naman po ako balat sibuyas. Oo, kung ganyan ho talaga ang ano ng politika natin, tatanggapin ho natin yan. Pero ang usapin ho kasi dyan, ayaw ko ho talaga. Hindi ko ho talaga gusto yan. Ako po ay talagang ayoko na nga hong tumakbo sa totoo lang, ayoko na ho. Pinagbigyan ko lang ho si Tatay Digong na maging senador. Pero hindi ho dahil sa mga bashing. Kung hindi, ako po'y nababagalan. Nababagalan po talaga ako sa takbo ng ating dito sa ating paggogobyerno. Opo, yun po ang totoo. Pero siyempre po, kung utos ni Digong, wala po akong magagawa. Pero kung pag-uusapan po natin ulit, sino dapat yung mga mauna, dapat mauna po dyan si Manang Aimee, si Senator Alan Cayetano, Senator Bongo, Senator Bato, kasi sila po yung mga senior po. Sige po. Sen, doon na lang sa this coming Monday, kung ano man yung kalalabasan doon sa, alam naman natin yung confirmation of charges, mangyayari yon. Ano pong mensahe mo sa mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas at nandun sa The Hague na sumusuporta po kay dating Pangulong Duterte po? Go ahead, sir. Una po sa lahat po ng mga kababayan namin na nandoon sa The Hague na tinitiis ang lamig. Alam ko po, naintindihan ko po yan dahil parehong-parehong panahon po nung nandyan po tayo, napakalamig po. Pero nandyan pa din po kayo sa labas ng kulungan ni Digong. Alam ko po, mas malamig ngayon dahil may snow pa, pero nandyan po kayo nakatayo. At alam ko po sa oras ng hearing, nandyan na naman po kayo, nandyan kayo sa labas ng ICC. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Ako po'y hanga sa inyo, ako'y nagpupugay sa inyo. Huwag po tayong magsawa, huwag po tayong mapagod. Tayo po'y solid sapagkat naniniwala po tayo
na si Digong, katulad po ng kanyang liham, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Ibinigay niya lahat-lahat sa atin. Kaya po siya nakakulong ngayon dahil para sa atin. Ipinagkatiwala na po niya ang buhay niya sa atin. Kaya wag po nating kalimutan, nung panahon niya, tayo pong mga Pilipino, nakataas ang mga noo natin. Tayo mga Pilipino, hinangaan ng mga malalakas na bansa. Tayo mga Pilipino, nirespeto. Kaya sana po, mga mahal kong kababayan, ipagdasal po natin na sana ang ICC ay wag naman maging politikal. Sana ang ICC ay panindigan po nila ang kanilang isinisigaw na sila po ay para sa human rights. Dahil ang human rights po ay hindi lang para doon sa mga galit kay Digong. Dapat ang human rights ay para sa lahat. Kasama na po tayo doon na nagmamahal kay Digong. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Sen. Thank you po. Susunod po sino ba? Wala na si Daniel. Sige, sir, bago ka namin let go, isang question na lang. Sir, yung Opo. United Opposition po, they're really also gearing up to, they're also preparing, no, para dito sa laban sa 2028 presidential elections. Sir, are you in any way worried na baka malakas din talaga yung tandem na ipanglaban po ng United Opposition? Ay, sigurado po yan. Naniniwala po ako na talagang sa totoo lang po ay naguguluhan ako minsan bakit ang tawag sa kanila ay oposisyon Dapat kami po ang oposisyon Naguguluhan ako paano sila naging oposisyon Paano kayo naging oposisyon? Align kayo kay Presidente. Parang naguguluhan ako. Kami yata ang oposisyon. Pero kung ano man yan, kami naman po ay naniniwala na ang lahat ay ang adhikain ay makatulong sa bayan. Ang lahat ng mga gustong komandidato at gustong manalo, gusto lahat makagawa ng pagbabago at makagawa ng maganda sa bansa. Kanya lamang po, ang magpapatunay na po lahat siguro na meron talagang nangyari nung panahon ng mga pangulo. Dalawang pangulo lang naman po talaga ang masasabi natin na may nagawa. Una dyan, noong panahon ni GMA, Gloria Macapagal Arroyo, ang ating ekonomiya ay gumanda. At noong panahon naman ni Digong, alam naman nating lahat na talagang nirespeto tayo ng ibang bansa at nagkaroon ng pagbabago. Unang-una na po lahat sa kriminalidad. Talagang yaan po ang mga bagay na wag nating kakalimutan. Pero hindi ko po sinagsasalitaan ng masama na kahit na sinong tatakbo, ako'y naniniwala na kayo maganda ang inyong intensyon. Kaya lang siyempre, sa usapin ngayon kung ano yung may napatunayan. Sir, sorry, pahabol lang daw po si Ate Nympha po. Nympha Ravelo po, Okay, Doc. ma'am. Hi, Sen. Sen, tanong ko lang po, bagong member kayo Hello, ma'am. Bagong member kayo ng Blue Ribbon Committee, so ano ang inyong ipupush? Anong balak ninyo, sir? Ay, siyempre po, unang-una, tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong minority bloc. At pansamantala, habang wala pa po si Senator Bato, tayo muna po ang tatayo doon. At siyempre, kung ano man po yung mangyayari pa sa mga hearing ng Blue Ribbon, nandun po tayo para makinig. Pero sabi ko nga po sa inyo, paninindigan ng minority, yung minority report. Ipupush nyo ba na investigahan ng Blue Ribbon yung alleged exchange ng text messages ni PBBM at ni dating Yusek Bersamin? Naku, dapat po siguro si Senator Pampilo Lacson po ang inyong tanungin patungkol dyan dahil kanina nga po sinasabi sa akin ng COS ko, pati daw po yung political dynasty pag-uusap. Sabi ko, wag muna, wag ako dyan kasi iba ang mga chairman niyan. Katulad niyang tinanong niyo po, ang chairman po niyan ay si Senator Ping. Kung ano man po ang hakbang ni Senator Ping, ako po'y susuporta sa kanya. At ganoon din po patungkol kay anti-political dynasty, kung ano man po yung gusto ni Senator Risa, nakasuporta po ako sa kanya.